Sa isang maliit na baryo sa paanan ng Bulkang Mayon sa probinsya ng Albay, noong taong 2022, ang buhay ay tila banayad na dumadaloy kasabay ng hangin mula sa gulpo ng Albay. Ang mga nyugan ay nakahanay na tila mga sundalong nagbabantay sa lunti ang lupain, at ang amoy ng asin na dala ng amihan ay humahalo sa samyo ng lupa at halaman. Sa di kalayuan, ang perpektong kono ng Mayon ay maringgal na nakatayo, isang tahimik na saksi sa simpleng pamumuhay ng mga taga-baryo. Tuwing umaga, ang tilaok ng mga tandang ay sinasabayan ng mahinang tunog ng radyo mula sa mga kalapit na bahay. Para sa mga dayo, ang baryo ay isang paraiso ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng katahimikan, isang madilim na kwento ang unti-unting nabubuo, lingid sa kaalaman ng marami. Sina Jose at Elena ay mag-asawang naninirahan sa isang bahay na gawa sa kahoy at yero na kinakalawang na ang bubong. Ang kanilang tahanan ay simple, nakatayo sa gilid ng isang maalikabok na daan na nagdudugtong sa baryo at sa palengke ng Legazpi. Si Jose ay kilala bilang isang masipag na magkokopra. Ngunit bihirang makitaan ng ngiti ang kanyang mukha, madalas siyang nakasimangot, abala sa sariling mga iniisip. Samantala, si Elena ay isang babaeng puno ng pasensya. Bago pa sumikat ang araw, gising na siya para magsindi ng kalandi kahoy, magsaing ng kanin, magtimpla ng mainit na kape, at magprito ng tuyo o itlog para sa kanilang almusal. Para kay Elena, ang kaligayahan sa isang tahanan ay nabubuo sa maliliit na bagay, sa mga atensyong hindi laging nakikita ngunit nadarama. Madalas purihin ng mga kapitbahay si Elena bilang isang babaeng masipag. Si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay, ay ilang beses nang nagsabi sa iba na laging bumabati si Elena nang may ngiti kahit halatang may pamamaga ang mga mata nito. Si Aling Nena ay isang babaeng may edad na minsan ay iniwan din ng asawa para sa ibang babae, kaya't mabilis siyang makaramdam ng mga senyales ng pagkabalisa sa isang may bahay. Sa tuwing nakikita niya si Elena na nakatulala sa kanilang beranda, nararamdaman niyang mayroong mali. Ngunit hindi kailanman nagkwento si Elena. Pinili niyang manahimik, kimkimin ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Malayo ang ugali ni Jose kay Elena. Madalas niyang isipin na hindi patas ang buhay. Sawang-sawa na siya sa kanilang sira-sirang bahay, sa makipot at mausok nilang kusina, at sa kakarampot na kita na sapat lamang para sa pang-araw-araw na pagkain. Kapag nakikita niyang bumibili ng bagong motorsiklo ang kanyang kapitbahay, na bunga ng pagtatrabaho ng anak nito sa Maynila, umiinit ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay naiiwanan siya. Sa kanyang katahimikan, naiinggit siya sa mga taong may mas maginhawang buhay. Ang kawalan ng kasiyahang ito ay lalo pang lumago mula nang dumating si Isabel, isang batang babae na ilang taon pa lamang naninirahan sa baryo. Si Isabel ay anak ng isang mayamang negosyante na nagmana ng kanilang negosyo matapos pumanaw ang ama. Ang kanyang itsura ay laging kaakit-akit, alaga ang buhok, maayos ang pananamit, matapang ang bango ng pabango, at ang kotseng minamaneho niya ay agaw pansin sa simpleng kalsada ng baryo. Kung ikukumpara kay Elena na simple lamang, si Isabel ay tila isang nakakasilaw na liwanag sa mga mata ni Jose. Ang baryo nila ay may isang kaugaliang mahirap iwasan. Ang tsismis ay mas mabilis kumalat kaysa sa hangin. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa pagiging malapit ni na Jose at Isabel ay naging paksa na sa tindahan ni Mang Cardo. May nagsasabing nakita nilang dumadaan si Jose sa bahay ni Isabel. Mayroon ding nagkwentong nakita silang magkasamang nakaupo sa isang kainan sa syudad. Ang usapan ay kumalat mula sa isang bibig patungo sa isa pa, umaagos sa pandinig ng bawat residente. Si Elena, na nakakarinig sa mga bulong-bulungan, ay napipigilan na lamang ang pagtulo ng luha. Noong una, inakala niyang ang mga tsismis ay walang katotohanan, ngunit ang pagbabago sa kilos ni Jose ang nagpayanig sa kanyang puso. Isang hapon, habang malakas ang buhos ng ulan, lakas loob siyang nagtanong, "Jose, nitong mga nakaraang araw, madalas kang gabihin sa pag-uwi. May dagdag ka bang trabaho?" Mahina ang kanyang boses, takot na makasakit ng damdamin. Malamig lang na sumagot si Jose. "Trabaho to. Kung hindi ako magsisikap, ano nang kakainin natin?" Natigilan si Elena. Tinitigan niya ang mukha ng asawa ng iyon ay tila estranghero na sa kanya. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang tunog ng ulan sa kanilang bubong na yero ay parang kumakatok sa kanyang pusong gulong-gulo. Ang mga sumunod na araw ay dumaan ng puno ng katahimikan.
Patuloy na ginampanan ni Elena ang kanyang mga tungkulin. Nagluluto, naglilinis ng bahay, nagwawalis ng bakuran, at binabati ang mga kapitbahay ng may pilit na ngiti. Ngunit sa loob-loob niya, lalo siyang nalulumbay. Minsan, nakaupo siya sa kanilang beranda, nakatingin sa maalikabok na daan, tila may hinihintay na hindi na darating. Ang blankong tingin na iyon ay naging isang malaking tanong para sa mga nakakakita. Ilang beses sinubukan ni Aling Nena na kausapin siya. Elena, mukha kang maputla. May sakit ka ba? Ngumiti lang si Elena ng bahagya at sumagot, ayos lang po ako, Aling Nena. Ngunit hindi kayang itago ng ngiting iyon ang ligalig sa kanyang puso. Sa tindahan ni Mang Cardo, lalong lumakas ang tsismis tungkol kay Jose. May nagsasabing madalas makita si Jose kasama si Isabel. Mayroon namang sumagot. Kaya pala laging malungkot si Elena. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Elena, kahit pa nagkukunwari siyang walang naririnig. Samantala, lalong nalunod si Jose sa kanyang mga iniisip. Pagod na siya sa buhay mahirap na hindi nagbabago. Ang sira-sirang bahay, kakarampot na kita, at utang sa isang matandang bawas 6 sa baryo ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Kapag kasama niya si Isabel, naiisip niya ang isang mas marangyang buhay. Minsan pang ang bumulong si Isabel, kung talagang seryoso ka sa akin, kailangan mong maging matapang na gumawa ng malaking desisyon. Ang mga salitang iyon ay patuloy na bumabagabag sa isipan ni Jose tuwing gabi. Ngunit ang pagnanais na abutin ang kayamanan ay may kapalit. Ang kanyang konsensya ay paminsan-minsan naaalala si Elena, ang asawang tapat na kasama niya mula sa simula. Ngunit ang imahe ng malaking bahay, bagong sasakyan, at magagarang damit ay mas malakas at tinatakpan ang anumang awa na kanyang nararamdaman. Nagsimulang magplano si Jose ng isang bagay na madilim, isang bagay na hindi niya kailanman naisip noon. Noong 2022, madaling kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng isang asawa, lalo na sa isang maliit na baryo. Alam ni Jose na hindi opsyon ang diborsyo dahil magiging sanhi ito ng gulo. Alam din niyang hindi papayag si Elena kung mag-aasawa siyang muli. Kaya't ang kanyang isip ay naghanap ng isang madali ngunit madilim na paraan. Hanggang isang gabi, nakatayo siya sa tahimik na nyugan, nakatingin sa malambot na lupa na kakakalkal pa lamang niya. Dito magtatapos ang lahat, bulong niya. Hindi alam ni Jose na ang desisyon niya ng gabing iyon ang magdadala sa kanya sa bangin ng pagkawasak. Hindi niya alam na si Elena, na inakala niyang mahina, ang magiging buhay na saksi na wawasak sa lahat ng kanyang plano. At hindi niya kailanman inasahan na ang katotohanang inilibing ay laging nakakahanap ng paraan upang muling bumangon. Mula sa labas, ang bahay na gawa sa kahoy ni na Jose at Elena ay tila isang ordinaryong tahanan. Tuwing umaga, may manipis na usok na lumalabas mula sa kusina, maririnig ang tunog ng mga kaldero, at ang amoy ng bagong saing na kanin na may kasamang pritong tuyo ay umaabot hanggang sa kalsada. Para sa mga taong tumitingin lamang sa panlabas, maaaring isipin nilang maayos ang pagsasama ni na Jose at Elena. Ang asawang lalaki ay masipag sa nyugan, habang ang asawang babae ay tapat na nag-aasikaso ng bahay. Ngunit kung titingnan ng mas malapitan, may isang distansyang unti-unting lumalaki sa pagitan nilang dalawa. Sanay si Elena na gumising bago pa man sumikat ang araw. Gamit ang kanyang sanay na mga kamay, sinisindihan niya ang kalan de kahoy, nagpapakulo ng tubig sa takure, at nagsasaing sa isang lumang kaldero. Minsan, naghahanda siya ng tuyo, minsan pritong tokwa, minsan naman ay bagoong na maisili na nakakatakam ang amoy. Kahit simple, laging sinisikap ni Elena na ihanda ang pinakamasarap na pagkain para sa kanyang asawa. Naniniwala siyang ang paghahain ng pagkain ng may pagmamahal ay bahagi ng pag-aalaga sa isang pamilya. Ngunit, bihirang pansinin ito ni Jose. Mabilis siyang kumain, lumalagok ng mainit na kape, at umaalis ng walang masyadong imik. Madalas makita ng mga taga-baryo si Jose na naglalakad papunta sa nyugan na nakayuko. Sa kanyang balikat, nakasabit ang isang maliit na lalagyan at isang karit para sa pag-aani ng nyug. Bilang isang magkokopra, sanay si Jose na magtrabaho mula madaling araw. Ang kanyang magaspang na kamay ay puno ng mga peklat at tuyong dagta. Ngunit kahit kailan, hindi siya nakita ng mga residente na nakangiti kapag paalis o pauwi mula sa trabaho. Mas madalas siyang mukhang pagod at malungkot, tila may malaking pasanin na hindi niya kailanman ikinukwento.
Si Elena naman ay madalas na ginugugol ang tanghali sa pag-upo sa beranda. Mula roon, tanaw niya ang maalikabok na kalsada na nag-ugnay sa baryo at sa palengke ng Legazpi. Hindi kailanman nawawala ng tao ang daan na iyon. Minsan, may naglalako ng gulay na may bitbit na 2 buslo. Minsan naman ay mga batang nagtatakbuhan pa uwi mula sa eskwela habang nagtatawanan. Ngunit, blanko ang tingin ni Elena. Tila may hinihintay siyang hindi na darating. Si Aling Nena, na ilang beses nang dumaan, ay madalas siyang batiin. Magandang umaga, Elena. Kumusta ka ngayong araw? Laging pilit ang ngiti ni Elena sa pagsagot, kahit na ang puso niya ay hindi mapakali. Sa isang maliit na baryo, mahirap iwasan ang tsismis. Ugali na ng mga tao na magtipon sa tindahan Mang Cardo. Pag-usapan ang lahat ng bagay mula sa presyo ng kopra hanggang sa buhay may asawa ng iba. Nitong mga nakaraang araw, ang pinakamadalas nilang pag-usapan ay si Jose. May nagsasabing nakita siyang matagal na nakaupo sa beranda ng bahay ni Isabel. Mayroon ding nanunumpa na nakita siyang sumakay sa kotse ni Isabel papuntang syudad. Mabilis na kumalat ang balita, hanggang sa pati mga kabataan ay pinag-uusapan na rin ito. Hindi kayang takpan ni Elena ang kanyang mga tainga sa mga usapang iyon. Kapag pumupunta siya sa palengke, nahuhuli ng kanyang padinig ang mga bulungang tumutusok sa puso. Nakita ko mismo si Jose kasama si Isabel kahapon ng hapon. Mukha silang malapit sa isa't isa. Kung totoo yan, kawawa naman si Elena. Dahil sa mga salitang iyon, bumibigat ang mga hakbang ni Elena. Yumuyuko siya, nagkukunwaring walang naririnig, ngunit halos tumulo na ang kanyang mga luha. Pagdating sa bahay, matagal siyang nakaupo sa beranda, tinititigan ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na dati niyang isinuot ng may pag-asa ay ngayon ay malamig, tila wala ng kahulugan. Sa gabi, lalong tumatahimik ang bahay. Hating gabi na umuuwi si Jose, amoy sigarilyo ang katawan, mapula ang mga mata, at bihirang batiin ang asawa. Sinusubukan siyang kausapin ni Elena, ngunit madalas ay maikli lang ang sagot ni Jose o minsan ay hindi na lang umiimik. Minsan, gusto niya itong yakapin, umaasang babalik ang dating init ng kanilang pagsasama, ngunit tila tumatanggi ang katawan ni Jose sa anumang paglalapit. Tahimik na lamang umiiyak si Elena habang nakatingin sa anino ng lampara sa dingding na kahoy. Isang beses, nang malakas ang ulan sa baryo, lakas loob siyang muling nagtanong. Jose, nitong mga nakaraang araw, madalas kang gabihin sa pag-uwi. May dagdag ka bang trabaho? Nanginginig ang kanyang boses, takot na makasakit. Sumulyap si Jose saglit at sumagot ng malamig. Trabaho to. Kung hindi ako magsisikap, ano nang kakainin natin? Natigilan si Elena. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Gusto niyang maniwala, ngunit ang tingin ni Jose ay tila may itinatagong sikreto. Si Aling Nena, na lalong naghihinala, ay sinubukang lapitan si Elena. Minsan, naupo siya sa beranda habang may dalang pritong saging at marahang nagsabi, Elena, huwag mong masyadong kimkimin. Kung may problema, pag-usapan natin. Matagal na tayong magkapitbahay. Ituring mo na akong kapatid. Ngumiti si Elena ng mahina at sumagot, ayos lang po ako, Aling Nena. Pagod lang po. Ngunit sa puso niya, gusto niyang magkwento. Ngunit pinipigilan siya ng takot at hiya. Araw-araw, lalong lumilinaw ang distansya sa pagitan ni Jose at Elena. Nakatira sila sa iisang bahay, kumakain sa iisang mesa, ngunit tila nabubuhay sa magkaibang mundo. Patuloy na sinisikap ni Elena na panatilihin ang kaayusan, ngunit nagre-rebelde ang kanyang damdamin. Mahal niya si Jose. Kahit na ang pag-ibig na iyon ngayon ay parang isang patalim na dahan-dahang sumusugat sa kanya. Ang mapulang kalangitan sa hapon sa Albay ay tila sumasaksi salamat sa kanilang pagsasama. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa at mga dahon. Ngunit sa puso ni Elena, tanging pait ang naroon. Hindi niya alam na isang malaking bagyo na ang naghihintay sa kanya. Isang bagyo na babago sa buong buhay niya magpakailanman. Ang umaga sa Albay ay laging nagsisimula sa sabay-sabay na tilaok ng mga tandang. Sa bahay na kahoy ni Jose at Elena, ang amoy ng nasusunog na kahoy mula sa kalan ay humahalo sa amoy ng bagong saing na kanin. Sanay na si Elena na gumising ng mas maaga kaysa kanino man sa bahay. Sisinindihan niya ang lampara,
pupunuin ng bigas ang kaldero, at maghahanda ng simpleng ulam. Minsan ay pritong tuyo lang, minsan ay bagoong na may sili at nilagang gulay, ngunit lahat ay ginagawa ng may pagmamahal. Para sa kanya, ang tungkulin ng isang asawa ay hindi lamang tungkol sa pagluluto. Higit pa roon, nararamdaman niyang tungkulin niyang panatilihin ang init sa kanilang tahanan, upang hindi maramdaman ng kanyang asawa na may pagkukulang siya. Alam ni Elena na kapos sila sa buhay. Hindi siya kailanman nagreklamo. Kahit minsan ay kailangan niyang pigilan ang sarili na bumili ng bagong damit o maliit na alahas sa palengke. Lahat ng pera ay inilalaan niya para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Naniniwala siyang ang kaligayahan sa isang pamilya ay nakasalalay sa pasensya at sakripisyo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi nawawala ang pagkabalisa. Nararamdaman niyang may nagbago kay Jose. Noong bago pa lang silang kasal, madalas siyang tulungan ni Jose sa kusina o samahan man lang sa pagsasampay ng damit. Ngayon, nawala na ang lahat ng iyon. Mas madalas na umaalis ng bahay si Jose, ginagabi sa pag-uwi at bihirang tumingin sa kanyang mga mata. Sinusubukan ni Elena na takpan ang sakit na iyon ng isang ngiti. Ngunit sa tuwing mag-isa siyang nakaupo sa beranda, madalas tumulo ang kanyang mga luha nang hindi niya mapigilan. Isang umaga, nagdala si Elena ng mainit na kape sa mesa. Nakaupo si Jose na nakasimangot, nakatingin sa kanin at tuyo na nakahain. Sinubukan ni Elena na makipag-usap. Sana magustuhan mo ang almusal, Jose. Ginawan kita ng paborito mong leeng. Tumango lang si Jose at kumain ng walang imik. Nasaktan ang puso ni Elena, ngunit nanahimik na lamang siya. Ayaw niyang dagdagan ang tensyon sa pamamagitan ng mga tanong na maaaring ikagalit ng kanyang asawa. Madalas makita ng mga kapitbahay si Elena na nagsasampay ng damit habang nakatingin sa malayo. Binabati nila siya, "Elena, kumusta?" Lagi siyang sumasagot ng may pilit na ngiti. Walang nakakaalam na sa likod ng ngiting iyon, ang puso niya ay puno ng pangamba. Minsan, tinatanong niya ang sarili, pagod na kaya si Jose sa trabaho, o pagod na talaga siya sa buhay naming mag-asawa? Ang tanong na iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan, ngunit hindi kailanman lumabas sa kanyang bibig. Kapag sumasapit ang hapon at umuulan, nakaupo si Elena malapit sa bintana, pinagmamasdan ang tubig na tumutulo sa kanilang bubong na yero. Madalas niyang maalala ang nakaraan. Noong bagong kasal sila, minsan siyang niyaya ni Jose na maglakad sa bukid, magtawanan, at kumanta pa sa ilalim ng buwan. Ngayon, lahat ng iyon ay alaala na lamang. Malamig na ang kanilang relasyon. Tila tungkulin na lamang ang natitira, walang pag-ibig. Gayunpaman, hindi tumigil si Elena sa pagsisikap. Inalagaan niya ang kanilang bahay ng buong puso. Ang sahig na kawayan ay laging niyang winawalis hanggang sa luminis. Ang mga damit ay nilalabhan at sinasampay ng maayos. Pati ang harapan ng bahay ay tinataniman niya ng bougainvillea para maging masaya tingnan. Gusto niyang maramdaman ni Jose na komportable siya sa bahay. Gusto niyang maalala ng asawa na may isang asawang naghihintay sa kanya araw-araw. Ngunit lahat ng pagsisikap na iyon ay tila walang saysay. Patuloy na dumarating at umaalis si Jose ng walang imik. Sa kanyang mga panalangin sa gabi, laging hinihiling ni Elena na manatiling buo ang kanilang pagsasama. Mahina siyang bumubulong. "Diyos ko, wag na po siyang hayaang mawala sa akin. Handa akong tiisin ang sakit, basta't huwag lang siyang umalis." Sinasabi niya ang dasal na iyon habang basa ng luha ang kanyang unan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay malamig na sumasagot. Nakatalikod si Jose sa kanya habang natutulog, hindi alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ng kanyang asawa. Alam ng mga nakakakilala sa kanya na si Elena ay isang babaeng matatag. Bihira siyang lumabas ng bahay para lamang makipagsismisan, bihirang magreklamo tungkol sa buhay, at laging magiliw sa iba. Kaya naman, maraming residente ang nagtataka sa unti-unting pagkawala ng kislap sa kanyang mga mata. Minsan pang ang sinabi ni Aling Nena sa isa pang kapitbahay, "Nababahala ako kay Elena, may itinatago siya." Malakas siyang babae, pero alam kong nasasaktan ang puso niya. Kahit na lalong lumalalim ang sakit, patuloy na nagtiis si Elena. Ayaw niyang maging asawa na puro galit at reklamo. Sa kanyang pananaw, ang isang asawa ay dapat tapat hanggang sa huli. Ang pag-ibig ay parang isang buto na kailangang diligan.
Kahit tuyo at tigang ang lupa, naniniwala si Elena na kung magiging sapat ang kanyang pasensya, isang araw ay babalik din ang dating kabaitan ni Jose. Ngunit, hindi niya alam na masusubok ang kanyang pasensya ng higit pa sa kanyang inaakala. Ang Jose na dati niyang kilala bilang isang masipag na lalaki ay nagbago na. May iba ng laman ang puso nito. May ambisyong mas malaki kaysa sa pag-aalaga lamang ng nyugan. Nararamdaman lang ni Elena ang pagbabagong iyon sa pamamagitan ng malamig na pakikitungo ng kanyang asawa, nang hindi niya alam na isang malaking unos na ang naghihintay. Nang gabing iyon, puno ng bituin ang kalangitan ng albay. Nakaupo si Elena sa beranda, nakatingin sa kalahating buwan na may pusong blanko. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, sinusubukang humanap ng init sa malamig na gabi. Hindi niya alam na sa likod ng madilim na anino ng nyugan, si Jose ay nagpaplano ng isang bagay na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa isang maliit na baryo sa Albay, hindi tumitigil ang paggalaw ng balita. Anumang mangyari sa umaga ay maaaring maging mainit na usapan sa tindahan pagsapit ng hapon. Ganoon din nang magsimulang madalas mabanggit ang pangalan ni Jose. Noong una, pinag-uusapan lang ang bumababang kita niya sa kopra, o ang utang niya sa isang nagpapautang. Ngunit, mula nang dumating si Isabel, nagbago ang direksyon ng usapan. Si Isabel ay isang batang babae na nagmana ng negosyo ng kanyang pamilya matapos pumanaw ang ama. Maganda ang kanyang mukha, laging maayos ang mahabang itim na buhok, at magagarang damit ang isinusuot kahit sa baryo lang nakatira. Ang kotseng minamaneho niya ay agaw pansin sa maalikabok na kalsada na karaniwang dinadaanan lang ng mga bisikleta at motorsiklo. Ang kanyang presensya ay nagpapalingon sa marami, lalo na kapag bumababa siya sa palengke na may dalang mamahaling leather bag. Nagsimula ang mga bulong-bulungan nang makita ng ilang residente si Jose na dumadaan sa bahay ni Isabel. May nagsasabing nakita siyang nakaupo sa beranda habang nakikipagkwentuhan. Mayroon ding nanunumpa na nakita silang magkasamang naglalakad papuntang syudad. Patuloy na umikot ang kwento. Mula sa isang bibig patungo sa isa pa. Sa tindahan ni Mang Cardo, lantaran ng pinag-uusapan ito ng mga kalalakihan. Nakita ko mismo si Jose na pumasok sa bakuran ng bahay ni Isabel kahapon ng hapon, sabi ng isang magsasaka habang humihigop ng mainit na kape. Sumagot naman ang isa. Baka naman nakikiraan lang. Imposible, sabi ng una. Sa tingin mo ba, magiging malapit ang isang tulad ni Jose sa isang babaeng kasing yaman ni Isabel kung walang dahilan? Mabilis na nakarating ang usapang iyon sa mga kababaihan, kasama na si Aling Nena. Narinig niya mula sa isang kapitbahay na mukhang malapit na raw sina Jose at Isabel. Agad niyang naalala si Elena na araw-araw na nakaupo sa beranda na may malungkot na mukha. Sa puso niya, nababahala siya. Nagsimula namang marinig ni Elena ang tsismis nang pumunta siya sa palengke. Habang namimili siya ng gulay, nagbubulungan ang dalawang babae malapit sa kanya. Kawawa naman si Elena kung totoo ang tsismis. Malinaw na may relasyon si Jose kay Isabel. Nagkunwari si Elena na walang narinig, ngunit nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang gulay. Pagdating sa bahay, matagal siyang nakaupo sa beranda habang nakatingin sa daan. Halo-halo ang kanyang iniisip. Gusto niyang magalit, gusto niyang magtanong, ngunit takot din siya sa sagot na maaaring sumira sa kanyang puso. Si Jose naman ay tila lalong nababalisa. Alam niyang kumakalat na ang tsismis. Ngunit sa halip na lumayo, lalo pa siyang lumalapit kay Isabel. May isang bagay sa babae na hindi niya kayang labanan. Sa tuwing nakikita niya ang kislap ng gintong pulsera sa braso ni Isabel o naaamoy ang pabango nito, nararamdaman niyang maaaring magbago ang kanyang buhay. Naiisip niya ang isang bagong bahay, malaking motor, at magagarang damit na hindi niya kailanman pag-aari. Lalo pang lumakas ang tsismis dahil may isang residente na talagang nakakita kay Jose na sumakay sa kotse ni Isabel papuntang syudad. Dahan-dahang dumaan ang kotse sa maputik na kalsada pagkatapos ng ulan. Nagtakbuhan ang mga bata, sinusundan ito habang sumisigaw. Sumakay si Jose sa kotse. Nagkatinginan na lang ang mga nanay at nagbulungan. Malinaw na mayroon talagang something. Sa bahay, sinubukan ni Elena na pakalmahin ang sarili. Naglinis siya ng sahig, naghanda ng pagkain at nagdasal tuwing gabi. Ngunit, nagsisimula ng magduda ang kanyang puso. Sa tuwing naririnig niya ang mga yabag ni Jose na umuuwi ng hating gabi,
Nagtatanong siya kung galing ba talaga ito sa nyugan o sa bahay ni Isabel. Ang pagdududang iyon ay lumaki at naging takot. Sa wakas, lakas loob na lumapit si Aling Nena kay Elena. Isang hapon, dumating siya na may dalang mainit na maruya. Naupo sila sa beranda. Nagsisimula nang marinig ang huni ng mga kuliglig. Elena, alam kong hindi ko ito dapat pakialaman, pero may naririnig akong balita tungkol kay Jose. Huwag mong masyadong kimkimin. Kung kailangan mo ng kausap, handa akong makinig. Yumuko si Elena, pinipigilan ang luha. Gusto niyang magkwento, ngunit hindi makapagsalita ang kanyang dila. Hindi kailanman binanggit ni Jose ang tsismis. Umuuwi siya gaya ng dati, kahit na lalo siyang lumalamig. Tinititigan lang ni Elena ang likod ng kanyang asawa tuwing gabi, pakiramdam niya ay kasama niya ang isang estranghero. Sa tindahan, hindi natigil ang tsismis tungkol sa kanila. May mga nagtatanggol kay Jose, sinasabing baka magkaibigan lang sila, ngunit mas marami ang naniniwalang may espesyal na relasyon. Lalo pat kilala si Isabel na hindi pala kaibigan sa ibang residente. Kaya't ang pagiging malapit niya kay Jose ay kahina-hinala. Ang kalangitan sa albay ay mukhang malungkot, may mga kulay abong ulap at dala ng hangin ang amoy ng basang lupa. Sa loob ng bahay na kahoy, mag-isang nakaupo si Elena habang tinititigan ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na dati niyang isinuot ng may pag-asa ay ngayon ay mabigat, tila isang pasanin. Bumulong siya sa kanyang sarili, sismis lang ba ang lahat ng ito? O totoo bang nagbago na ang asawa ko? Hindi alam ni Elena na ang lahat ng bulong-bulungan ay simula pa lamang ng isang malaking unos na darating sa kanyang buhay. Ang tsismis na dati niyang itinuturing na hangin lamang ay malapit nang maging isang mapait na katotohanan. Hindi si Elena ang tipo ng taong madaling maniwala sa tsismis. Mula pagkabata, itinuro sa kanya ng kanyang ina na huwag basta-bastang maniwala sa sabi-sabi ng iba, lalo na sa buhay may asawa. Ang pinakamahalaga raw ay ang tiwala sa kapareha. Iyon ang laging pinanghahawakan ni Elena nang una niyang marinig ang mga bulungan sa palengke tungkol kina Jose at Isabel. Sinubukan niyang takpan ang kanyang mga tainga, kinukumbinsi ang sarili na lahat ng iyon ay kwentong pinalaki lamang. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang mismong kilos ni Jose ang nagpayanig sa kanyang paniniwala. Lalong naging bihira nang umuwi sa tamang oras ang lalaki. Minsan, idinadahilan niyang inaasikaso ang nyugan, minsan naman ay may iba raw siyang kailangang gawin na hindi maiiwan. Gusto sanang maniwala ni Elena, ngunit laging umiiwas ang tingin ni Jose. Tila may itinatagong sikreto na ayaw niyang ibahagi. Isang hapon, pumunta si Elena sa palengke dala ang isang bayong. Katatapos lang umulan. Maputik at malagkit ang daan sa kanyang mga tsinelas. Sa palengke, nakasalubong niya ang ilang kapitbahay na namimili ng gulay. Mahina silang nagbubulungan, ngunit sapat na para marinig niya. Nakita ko mismo si Jose kasama si Isabel sa syudad, sabi ng isa. Mukha silang malapit sa isa't isa. Sumagot naman ang isa pa. Kung totoo yan, kawawa naman si Elena. Mabait siyang babae, hindi dapat sinasaktan. Nagkunwari si Elena na abala sa pagpili ng sili, ngunit malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Naginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang bayong. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumagot, ngunit hindi siya makapagsalita. Halos tumulo na ang kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya. Alam niyang kung iiyak siya sa palengke, lalo lang lalakas ang tsismis. Pagdating sa bahay, tahimik na naupo si Elena sa beranda. Malayo ang tingin, nangingilid ang luha. Tinitigan niya ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na dati niyang isinuot ng may pag-asa. Ngayon, malamig na ito, tila wala ng kahulugan. Nagtanong siya sa kanyang sarili, mahal pa kaya ako ni Jose o lumipat na ang puso niya sa iba? Ang mga sumunod na araw ay naging mabigat. Umaalis pa rin si Jose sa umaga, umuuwi ng hating gabi at bihirang magsalita. Minsan, maikli lang ang sagot niya, tila isang estranghero si Elena sa sarili nilang bahay. Pinilit ni Elena na huwag masyadong magtanong dahil alam niyang madaling mainis si Jose. Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay sinasakal siya. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan. Umugong ang bubong na yero. Tunog ng tubig na tumutulo sa mga siwang ng kahoy. Lakas loob na nagsalita si Elena.
Jose, nitong mga nakaraang araw, madalas kang gabihin sa pag-uwi. May dagdag ka bang trabaho? Maingat ang kanyang boses, tila takot magkamali. Sumulyap si Jose saglit at bumalik sa pagpapatuyo ng katawan gamit ang tuwalya. Trabaho to. Kung hindi ako magsisikap, ano ang kakainin natin? Malamig niyang sagot. Natigilan si Elena. Ang mga salitang iyon ang lalong nagpakumbinsi sa kanya na may itinatago si Jose. Gusto niyang maniwala sa asawa, ngunit hindi na tulad ng dati ang tingin ni Jose. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang tunog ng ulan sa bubong ay parang kumakatok sa kanyang pusong gulong-gulo. Tinitigan niya ang mukha ni Jose na natutulog na nakatalikod sa kanya. May kakaibang pakiramdam. Tila ang lalaking katabi niya ay hindi na ang lalaking pinakasalan niya ng may pag-ibig. Kinabukasan, lalong lumakas ang tsismis. Sa tindahan, pinag-uusapan ng mga kalalakihan si Jose nang may pang-inis. Madalas na ngayong makita si Jose kasama si Isabel, sabi ng isa. Sumagot naman ang isa pa. Kung ganoon, kawawa naman si Elena. Siguradong wasak ang puso ng tapat na babaeng tulad niya. Muling nakarating ang usapan kay Elena sa pamamagitan ng isang tsismosang kapitbahay. Sa harap ng ibang tao, pinilit pa rin ni Elena na maging matatag. Bumati siya ng may ngiti at patuloy na ginawa ang kanyang mga gawain. Ngunit kapag nakasara na ang pinto ng bahay, madalas siyang umiiyak ng tahimik. Niyayakap niya ang unan, nagdarasal na sana'y isang hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Ngunit habang sinusubukan niyang iwaksi ito, lalong lumalakas ang masamang kutob na bumabagabag sa kanya. Si Aling Nena, na matagal nang nagmamasid, ay sa wakas lumapit. Isang hapon, dumating siya na may dalang isang mangkok ng sinigang. Naupo sila sa beranda. Marahan siyang nagsabi, Elena, wag mong masyadong kimkimin. Kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo. Para na kitang kapatid. Yumuko si Elena. Tumulo ang kanyang mga luha nang hindi niya mapigilan. Ngunit sinabi pa rin niya, ayos lang po ako, Aling Nena. Pagod lang po. Gusto niyang magkwento, ngunit may malaking takot na pumipigil sa kanya. Kinagabihan, muling nagising si Elena. Naririnig niya ang mahinang ambon, ngunit maingay ang kanyang isipan. Naalala niya noong una siyang niligawan ni Jose, ang pangako ng katapatan na kanilang binitiwan. Dati, kayang-kaya siyang titigan ni Jose ng may pagmamahal. Ngayon, nawala na ang tinging iyon, napalitan ng isang malamig na pakikitungo na tumutusok sa puso. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata, umaasang magiging mas mabuti ang bukas. Ngunit sa puso niya, alam niyang malapit na ang bagyo. Mula sa simula ng kanilang pagkikita, hindi kailanman itinago ni Isabel ang kanyang interes kay Jose. Hindi dahil si Jose ay isang gwapo o mayamang lalaki, kundi dahil nakita niya ang isang bagay na kaya niyang kontrolin. Para kay Isabel, si Jose ay isang kasangkapan lamang upang matupad ang kanyang mga nais. Isang simpleng lalaki na maaaring maging piyesa sa malaking laro na kanyang binuo. Sa mata ng mga taga-baryo, si Isabel ay mukhang elegante. Maayos ang kanyang pananamit, alaga ang buhok, at ang mamahaling pabango ay kumakalat saan man siya magpunta. Ngunit sa likod ng kanyang matamis na ngiti, may isang malamig na ambisyon na hindi alam ng marami. Sana'y si Isabel na makuha ang lahat ng gusto niya. At sa pagkakataong ito, si Jose ang gusto niya. Si Jose mismo ay nag-aalinlangan noong una. Alam niyang magkaiba ang kanilang mundo. Isa lamang siyang magkokopra na may sira-sirang bahay na kahoy. Samantalang si Isabel ay anak ng mayaman na may makintab na kotse. Ngunit dahil sa atensyon ni Isabel, naramdaman niyang pinahahalagahan siya. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman sa bahay. Sa tuwing kasama niya si Isabel, pakiramdam niya ay isa siyang importanteng lalaki. Tila may mas malalim na kahulugan ang kanyang buhay kaysa sa pag-aani lamang ng niyog. Madalas silang magkita ng palihim. Minsan sa isang kainan sa gilid ng daan, minsan sa isang tahimik na niyugan, minsan naman sa syudad kapag nagkukunwari si Jose na nagbebenta ng kopra. Isang hapon, habang nakaupo sila sa isang maliit na kainan malapit sa isang kakahuyan, sinabi ni Isabel ng may diin, Jose, kung talagang seryoso ka sa akin, kailangan mong maging matapang na gumawa ng isang malaking desisyon. Yumuko si Jose, nanginginig ang kamay habang hawak ang baso ng kape. Anong malaking desisyon ang ibig mong sabihin?
Tinitigan siya ni Isabel ng matalim, may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Alam mo ang ibig kong sabihin. Hanggat nariyan si Elena, hinding-hindi ako papayag na makasama ka. Hindi ako ang tipo ng babae na pumapayag maging pangalawa. Tumusok ang mga salitang iyon sa puso ni Jose. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama si Isabel. Hanggat nariyan si Elena, ang kanyang pangarap na mamuhay kasama si Isabel at ang lahat ng karangyaan ay hindi matutupad. Nang gabing iyon, umuwi si Jose na gulong-gulo ang isip. Naglakad siya sa nyugan, sinisipa ang mga tuyong dahon, sinusubukang iwaksi ang boses ni Isabel na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit lalo lang itong lumalakas sa kanyang ulo. Kung talagang seryoso ka, kailangan mong maging matapang na gumawa ng isang malaking desisyon. Ang pangungusap na iyon ay parang bulong ng demonyo na bumabagabag sa kanya. Naninigarilyo si Jose habang nakatingin sa dilim. Ang kanyang isip ay puno ng imahe ni Isabel na nakangiti, nag-aalok ng isang marangyang buhay. Sa bahay, naramdaman ni Elena ang pagbabago ng kanyang asawa. Madalas nang tulala si Jose, blanko ang tingin at tensyonado ang katawan. Sinubukan ni Elena na magtanong. Jose, may iniisip ka ba? Iba ka ngayon. Maikli lang ang sagot ni Jose. Pagod ako, Elena. Huwag ka ng maraming tanong. Natigilan si Elena. Gusto niyang yakapin ang asawa, ngunit naninigas ang katawan ni Jose, tila tumatanggi sa anumang paglalapit. Makalipas ang ilang araw, muling nagparamdam si Isabel. Tinawagan niya si Jose, malambing ang boses ngunit puno ng diin. Jose, ayaw kong maghintay ng matagal. Kailangan ko ng kasiguraduhan. Gusto mo bang makasama ako o hindi? Sinubukan ni Jose na maging kampante. Huminahon ka, Isabel. Inaayos ko na. Malamig ang boses ni Isabel. Kung nag-aalinlangan ka pa, ibig sabihin hindi ka karapat-dapat para sa akin. Lalo pang nabalisa si Jose sa sinabing iyon. Kinagabihan, matagal siyang nakaupo sa likod bahay, nakatingin sa madilim na kalangitan. Pakiramdam niya ay naiipit siya. Sa isang banda, alam niyang walang kasalanan si Elena. Tapat ang babae sa pag-aalaga ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda, napakagandang isipin ng buhay kasama si Isabel. Sa pagitan ng katapatan at ambisyon, nagsimula siyang kumiling sa maling direksyon. Si Aling Nena, na nakakita kay Jose na ilang beses nang umuuwi ng hating gabi, ay lalong naghinala. Nagkwento siya sa isang kapitbahay. Iba na si Jose ngayon. Mapula ang mga mata, tensyonado ang mukha. Nag-aalala akong may itinatago siya. Tumango lang ang mga residente. Karamihan ay nakarinig na ng chismis tungkol kina Jose at Isabel. Para sa kanila, lalong nagiging kapanipaniwala ang balita. Si Elena naman ay lalong nalulungkot. Nakikita niyang lumalayo na ang kanyang asawa, ngunit hindi niya alam kung paano ito muling maaabot. Tinititigan niya ang kanyang singsing tuwing gabi, nagdarasal na sana ihumupa na ang bagyo. Ngunit tila hindi kayang pigilan ng dasal ang malakas na agos na lalong naglalayo kay Jose. Nagsimulang mag-isip si Jose ng mga madidilim na bagay. Alam niyang imposible ang diborsyo. Tiyak na tatanggi si Elena. Magkakagulo ang mga residente at hindi na makapaghintay si Isabel. Kaya't lumipad ang kanyang isipan sa isang mas madilim na landas. Naisip niya kung paano kung bigla na lang mawala si Elena magpakailanman. Kinilabutan siya sa isiping iyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang ginhawa na naramdaman niya sa kanyang dibdib. Sa kalaliman ng gabi, umalingaw-ngaw ang huni ng mga kuliglig mula sa nyugan. Tinitigan ni Jose ang malambot na lupa na basa ng ulan. Mahina siyang bumulong. Dito magtatapos ang lahat. Ang kanyang isipan ay unti-unti nang nilalamon ng ambisyon. Hindi na niya tinitingnan si Elena bilang isang asawa, kundi bilang isang hadlang na kailangang alisin. Malakas ang buhos ng ulan sa albay. Nang gabing iyon, hinahangin ang mga dahon. Paminsan-minsan, yumanig ang kalangitan dahil sa kulob. Nakaupo si Jose sa beranda ng bahay. May sigarilyo sa kanyang mga daliri. Manipis ang usok na lumalabas. Blanko ang kanyang mga mata, nakatingin sa dilim, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Isabel. Kung seryoso ka,
kailangan mong maging matapang na gumawa ng isang malaking desisyon. Ang pangungusap na iyon ay parang isang dasal na walang tigil na pumipiga sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi siya hihintayin ni Isabel ng matagal. Sanay ang babae na makuha ang lahat ng gusto niya. Kung hindi agad kikilos si Jose, maaari siyang iwanan. Samantalang si Jose ay malalim nang nalunod sa pangarap ng isang marangyang buhay na inaalok ni Isabel. Ang imahe ni Elena, na tapat na kasama niya sa loob ng maraming taon, ay unti-unting napapalitan ng kislap ng gintong pulseras at mamahaling pabango. Makalipas ang ilang araw, maagang umalis si Jose papunta sa Nyugan. Hindi para mag-ani ng niyog, kundi para pag-isipan ng mabuti ang kanyang plano. Malawak at tahimik ang Nyugan. Maayos na nakahanay ang matataas na puno. Ang mga basang dahon ay gumagalaw sa ihip ng hangin sa umaga. Doon, naglakad-lakad si Jose, sinisipa ang mga tuyong dahon. Tinitingnan niya ang lupa. Huminto ang kanyang tingin sa isang bahagi ng malambot na lupa sa gilid ng Nyugan. Hindi niya alam kung bakit matagal siyang nakatitig doon. Malambot ang lupa, madaling hukayin. At tago ang lokasyon. Bihirang daanan ng tao. Lumunok si Jose. Kumabog ang kanyang dibdib. Naisip niya ang isang malaking butas, sapat para lunukin ang isang katawan ng tao. Basa ng malamig na pawis ang kanyang sentido, kahit malamig pa ang umaga. Sa mga sumunod na araw, madalas nang magdahilan si Jose na inaayos niya ang Nyugan. Nagdadala siya ng piko at sako, nagkukunwaring nagtatrabaho. Ngunit sa katunayan, palihim niyang tinatandaan ang isang partikular na lokasyon sa paligid ng mga puno ng niyog. Sinusukat niya ito gamit ang kanyang mga hakbang, tinitingnan ang itsura ng lupa, hinahanap ang lugar na pinakamadaling hukayin. Lahat ay ginagawa ng maingat upang hindi magdulot ng hinala. Sa bahay, hindi alam ni Elena kung ano talaga ang ginagawa ng kanyang asawa. Nakikita lang niya si Jose na lalong nagiging bihira sa bahay at lalong mahirap kausapin. Sinubukan ni Elena na unawain, iniisip na baka stressed lang ang asawa sa trabaho o utang. Patuloy pa rin siyang naghahanda ng pagkain, nag-aayos ng bahay at nagdarasal tuwing gabi. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na si Jose ay nagpaplano ng isang bagay na napakasama. Samantala, lalong nag-pressure si Isabel. Tinawagan niya si Jose isang gabi. Malambing ang kanyang boses, ngunit puno ng diin. Jose, ayaw kong maghintay ng matagal. Kailangan ko ng kasiguraduhan. Gusto mo bang makasama ako o hindi? Sumagot si Jose na nanginginig ang boses. Huminahon ka, Isabel. Inaayos ko na. Pangako, matatapos din ang lahat. Malamig na sinabi ni Isabel. Kung nag-aalinlangan ka pa, ibig sabihin hindi ka karapat-dapat para sa akin. Lalo pang nakumbinsi si Jose sa pag-uusap na iyon. Ayaw niyang mawala ang pagkakataon. Kinagabihan, bumalik siya sa Nyugan dala ang piko. Bilog ang buwan sa kalangitan. Ang maputlang liwanag nito ay tumatago sa mga siwang ng mga puno ng niyog. Mahigpit na hinawakan ni Jose ang piko. Nanginginig ang kanyang kamay. Nagsimula siyang maghukay. Isa-isang lumilipad ang malambot na lupa, nagdudulot ng mahinang tunog na kasabay ng huni ng mga kuliglig. Bawat pag-angat ng piko, lalong kumakabog ang kanyang dibdib. Basa siya ng pawis. Kahit malamig ang gabi, unti-unting nabubuo ang butas. Habang lumalalim, lalong dumidilim. Huminto sandali si Jose, nakatayo at tinitingnan ang kanyang ginawa. Hirap siyang huminga, ngunit may manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Dito magtatapos ang lahat, Elena, mahina niyang bulong. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may takot na hindi niya maipaliwanag. Laging lumilitaw ang imahe ni Elena. Ang kanyang malambing na mukha, ang kanyang mga matang puno ng katapatan. Sinubukan nitong iwaksi ni Jose, nagsindi ng sigarilyo, at malakas na ibinuga ang usok. Kailangan kong maging matatag, sabi niya sa sarili. Kung mananatili ako kay Elena, mananatili akong mahirap. Kung sasama ako kay Isabel, magbabago ang lahat. Nang sigurado na siyang sapat na ang lalim ng butas, pansamantala niya itong tinakpan ng mga tuyong dahon upang hindi mapansin. Isinandal niya ang piko sa isang puno ng niyog at naupo sa lupa. Hirap siyang huminga. Nang gabing iyon, opisyal na niyang pinirmahan ang isang madilim na kasunduan sa kanyang sarili.
Kailangang mawala si Elena. Kinabukasan, umuwi si Jose na kalmado ang mukha. Tila walang nangyari. Sinalubong siya ni Elena nang may manipis na ngiti, tinatanong kung kumain na siya. Tumango lang si Jose. Sa puso ni Elena, mayroon pa ring pag-ibig, mayroon pa ring pag-asa. Hindi niya alam na ang ngiting iyon ang lalong nagpatibay sa desisyon ni Jose. Dahil para kay Jose, ang ngiti ni Elena ay hindi na isang aliw, kundi isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Sa mga sumunod na gabi, madalas na balisa si Jose. Natutulog siya sandali at pagkatapos ay gigising para maglakad-lakad. Akala ni Elena ay stressed lang ang asawa sa utang. Sinubukan niya itong pakalmahin. Jose, ano nang iniisip mo? Maikli lang ang sagot ni Jose. Pagod ako, huwag ka ng maraming tanong. Muling natahimik si Elena. Balisa ang kanyang puso, ngunit pinilit pa ring maging mapagpasensya. Alam ni Jose na malapit na ang oras. Naghihintay na ang butas at kailangan na lang niya ng lakas ng loob upang isagawa ang kanyang masamang balak. Nang gabing iyon, mas mainit kaysa karaniwan ang hangin sa Albay. Dahan-dahang umiihip ang hangin, dala ang amoy ng nasusunog na dayami mula sa mga bukid. Nakaupo si Jose sa isang upuang kahoy sa likod bahay, nanginginig ang kamay habang sinisindihan ang sigarilyo. Sa harap niya, may isang tasang kape na kalahati na lang ang laman. Blanko ang kanyang mga mata, nakatingin sa dilim, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe. Patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang butas na hinukay niya sa nyugan ilang gabi na ang nakalipas. Ngayong gabi, naisip niya, ito na ang gabi ng paghuhusga. Sa loob ng bahay, katatapos lang magluto ni Elena ng sinigang at pritong isda. Inayos niya ang mga plato sa mesa at marahang tumawag. Jose, kain na. Kanina pa kita hinihintay. May pagod na ngiti sa kanyang mukha, sinusubukang pagaanin ang tensyon. Sumulyap si Jose saglit at pumasok sa bahay nang may mabigat na mga hakbang. Tiningnan niya ang buong silid, huminto sa mukha ni Elena. Ang ngiti ng kanyang asawa ay parang isang patalim na nagpapaalala kung sino ang kailangan niyang alisin ngayong gabi. Kumain sila ng tahimik. Paminsan-minsan, sumusulyap si Elena sa kanyang asawa, nararamdamang may kakaiba. Sinubukan niyang magsimula ng usapan. Matagal na tayong hindi naglalakad ng magkasama. Pagkatapos kumain, punta kaya tayo sa nyugan sandali? Malamig ang hangin ngayon. Natigilan si Jose. Ang paanyayang iyon ay parang isang imbitasyon mula sa tadhana. May manipis na ngiti na lumitaw sa kanyang mga labi. Sige, pagkatapos kumain, maglalakad tayo. Mukhang masaya si Elena, kahit na may kakaibang kutob sa kanyang puso. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang isang alampay para pampainit. Nagsindi si Jose ng sigarilyo at lumabas. Magkasabay silang naglakad sa tahimik na daan. Malayo na ang mga ilaw mula sa mga bahay ng mga residente. Tanging ang maputlang liwanag ng buwan ang kanilang kasama. Huminga ng malalim si Elena, sinusubukang namnamin ang pagsasamang matagal nang nawala. Masaya akong sinamahan mo ako ngayong gabi, Jose. Parang dati lang ulit, mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Jose, diretso ang tingin sa papalapit na madilim na nyugan. Sa kanyang isipan, binibilang niya ang bawat hakbang patungo sa butas na naghihintay. Pagdating sa nyugan, lalong lumakas ang huni ng mga kuliglig. Malamig ang hangin sa gabi, nagdudulot ng kaluskos sa mga dahon. Ipinulupot ni Elena ang kanyang alampay. Ngumiti siya ng bahagya. Ang lamig pala dito. Huminto si Jose malapit sa butas na kanyang hinukay. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Basa ng malamig na pawis ang kanyang liig, kahit na tumatago sa buto ang lamig. Humarap siya kay Elena. Madilim ang kanyang mga mata, mabigat ang boses. Elena, tawag niya. Lumingon si Elena, puno ng pagtataka ang mga mata. Jose. Walang sagot, humakbang si Jose at malakas na itinulak si Elena. Natumba si Elena at nahulog sa butas. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa tahimik na nyugan. Jose, ano nang ginagawa mo? Tulungan mo ako. Sinubukan ni Elena na bumangon, ngunit hirap siya dahil sa malambot na lupa. Inabot niya ang gilid ng butas, puno ng pagtataka at takot ang kanyang mga mata. Jose, ano to? Nagbibiro ka ba?
Tulungan mo akong makaahon. Nanginginig ang kanyang boses, nagsimula ng tumulo ang mga luha. Nakatayo si Jose sa gilid ng butas, walang awa siyang tinitingnan. Pagod na ako sa ganitong buhay, Elena. Hadlang ka sa akin. Kailangan ko ng bagong buhay at wala ka doon. Nagulat si Elena sa narinig. Jose, asawa mo ako. Lagi akong nandito para sa'yo. Bakit mo ito ginagawa? Sigaw niya habang sinusubukang kumapit sa lupa. Ngunit hindi na nakikinig si Jose. Kinuha niya ang piko na nakasandal sa isang puno ng niyog at nagsimulang maghakot ng lupa. Bumagsak ang mga butil ng lupa sa katawan ni Elena, dahilan para mapasigaw siya. Huwag, Jose. Nakikiusap ako. Mahal kita. Huwag mong gawin to. Naggalit ang mga ngipin ni Jose. Bawat pala ng lupa na kanyang ibinabato ay parang pagsasara sa pinto ng nakaraan. Nagpumiglas si Elena, sinusubukang alisin ang lupa na tumatakip sa kanyang katawan. Humagulgol siya, umalingaw ang kanyang mga sigaw sa gabi. Ngunit walang sinumang nakarinig. Habang tumatagal, lalong natatabunan ng lupa ang katawan ni Elena. Hirap na siyang huminga, humihina na ang kanyang boses. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Jose, puno ng galit, pagkadismaya, at kawalan ng pag-asa. Isang araw, pagsisisihan mo to, Jose, mahina niyang bulong bago halos matabunan na ang kanyang ulo. Huminto sandali si Jose. Tumusok sa kanyang puso ang mga salitang iyon, nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit agad na bumalik ang imahe ni Isabel, tinataboy ang anumang pag-aalinlangan. Mas binilisan niya ang pagtatabon hanggang sa tuluyan nang nawala ang katawan ni Elena sa ilalim ng madilim na lupa. Katahimikan. Nakatayo si Jose, hirap huminga. Basa siya ng pawis. May halong ginhawa at pagduduwal sa kanyang nararamdaman. Ibinagsak niya ang piko at naupo sa lupa, blanko ang tingin sa kalangitan. Tapos na ang lahat, bulong niya. Hating gabi na nang umuwi si Jose na pajuwang-giwang. Pagdating sa bahay, tiningnan niya ang mesa na may tira pang sinigang at pritong isda. Ang amoy ng pagkain ay nagpaduwal sa kanya. Pumasok siya sa kwarto, humiga, at sinubukang matulog. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, lumilitaw ang mukha ni Elena. Mukhang puno ng luha, mga sigaw na hindi niya malilimutan. Sa labas, nananatiling tahimik ang nyugan. Dahan-dahang umiihip ang hangin sa malambot na lupa, tila nag-iingat ng isang malaking sikreto na kakakabaon pa lamang. Sigurado si Jose na tapos na ang lahat ng gabing iyon. Hindi niya alam na iyon pala ang simula ng kanyang sariling pagkawasa. Nang umagang iyon, dahan-dahang sumikat ang araw mula sa likod ng mga burol. Ang baryo, nakaraniwang maingay dahil sa tilaok ng mga tandang at sigawan ng mga bata, ay may kakaibang katahimikan. Sariwa pa ang hangin, may hamog pa sa mga dahon. Ngunit sa bahay na kahoy ni na Jose at Elena, iba ang kapaligiran. Karaniwan, sa ganitong oras, abala na si Elena sa kusina, naghahanda ng mainit na tubig, nagsisindi ng kalan at nag-aayos ng simpleng almusal. Ngunit nang umagang iyon, tahimik ang bahay. Nagising si Jose na namumugto ang mga mata. Halos hindi siya nakatulog noong nakaraang gabi. Kahit na natabunan na niya ng lupa ang katawan ni Elena, patuloy pa ring umaalingaw-ngao sa kanyang tainga ang mga sigaw nito. Ang imahe ng mukha ni Elena na puno ng luha ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sinubukan nitong iwaksi ni Jose, kinukumbinsi ang sarili na tapos na ang lahat. Naupo siya sa isang upuang kahoy, may manipis na ngiti habang bumubulong. Wala nang manggugulo sa akin. Ngunit hindi niya namamalayan, sa isang maliit na baryo, hindi basta-basta maipapaliwanag ang pagkawala ni Elena. Iba ang buhay sa baryo kaysa sa syudad. Dito, bawat kilos ay napapansin. Bawat maliit na pagbabago ay mabilis na kumakalat. Makalipas ang ilang oras, dumating si Aling Nena, ang kapitbahay na madalas makipagpalitan ng gulay kay Elena, dala ang isang tali ng sitaw. Kumatok siya sa pinto habang sumisigaw, Elena, ito ang sitaw para sa iyo. Sabi mo kahapon magluluto ka. Ngunit si Jose ang lumabas, tensyonado ang mukha, may pilit ng ngiti. Naku, Aling Nena. Umalis po si Elena, pumunta sa bahay ng tiyahin niya. May sakit daw. Nagulat din ako, biglaan. Natigilan sandali si Aling Nena.
Kilala niya si Elena bilang isang babaeng laging magalang, laging nagpapaalam kung aalis. Kakaiba kung bigla na lang siyang mawawala ng walang pasabi. Umuwi si Aling Nena na puno ng pagtataka. Mabilis na kumalat ang balita. Sa tindahan, pinag-uusapan ito ng mga kalalakihan ng mahina, ngunit puno ng hinala. Sabi, pumunta raw si Elena sa kamag-anak niya. Pero kakaiba, kahapon ng hapon, nakita ko pa siya sa palengke, sabi ng isang lalaki. Nga! Kung umalis man siya, bakit walang naghatid sa kanya? Sagot ng isa pa. Baka may alam si Jose, pero matagal na siyang malamig kay Elena. Kinahapunan, pumunta si Kapitan Berto, ang kapitan ng barangay, sa bahay ni Jose. Kumatok siya gamit ang kanyang tungkod na kahoy. Lumabas si Jose na blanko ang mukha. Tinitigan siya ni Kapitan Berto. Jose, narinig kong umalis si Elena papunta sa kamag-anak niya. Pwede mo bang ipaliwanag ng mas malinaw? Nagtatanong na ang mga tao. Yumuko si Jose, sinusubukang manatiling kalmado. Totoo po, Kap. Nagmamadali siyang umalis. Sabi niya, malubha raw ang sakit ng tiyahin niya. Hindi ko na rin napigilan. Tumango si Kapitan Berto ng dahan-dahan, ngunit matalim ang kanyang tingin. Sige, sana'y bumalik na agad si Elena. Pero alam mo naman dito sa baryo, nagbabantayan tayo. Huwag sanang may mag-isip ng kung ano-ano. Pagkatapos, umalis na siya, iniwan si Jose na huminga ng malalim. Kinagabihan, sinadya ni Jose na tumambay sa tindahan, nagkukunwaring relax. Tumawa siya ng kaunti kapag may nagkukwento, sinusubukang magmukhang walang nangyari. Ngunit habang sinusubukan niyang maging normal, lalong nararamdaman ng mga tao na may kakaiba. Tila tumatago sa kanyang kaluluwa ang mga tingi ng mga residente. 2 araw ang lumipas, hindi pa rin bumabalik si Elena. Lalo nang nabalisa si Aling Nena. Lakas loob niyang tinawagan ang kamag-anak ni Elena sa kabilang baryo. Nakakagulat ang sagot. Walang tiyahin na may sakit, walang balita tungkol kay Elena. Agad na kumalat ang balita. Nagkagulo ang maliit na baryo. Ang mga bulungan ay naging akusasyon. Kung hindi siya pumunta sa kamag-anak niya, nasaan si Elena? Baka may nangyari sa kanya. Nagsimulang ma-corner si Jose. Alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang kasinungalingan tungkol sa may sakit na tiyahin. Kaya't gumawa siya ng bagong kwento. Sabi niya, nagalit daw si Elena at umalis ng walang paalam. Ngunit sa halip na mapakalma ang tsismis, lalo lang itong lumala. Alam ng mga tao na hindi si Elena ang tipo ng babae na basta-basta aalis ng bahay, lalo na kung walang dalang damit o mahahalagang gamit. Sa 3 araw, umabot na sa sukdulan ang hinala. Nakatanggap ng opisyal na ulat ang pulisya ng barangay mula sa mga residente tungkol sa pagkawala ni Elena. Isang pulis na nagngangalang Effie Reyes ang personal na pumunta sa bahay ni Jose. Matigas ang kanyang mukha, walang emosyon ang boses. Ginoong Jose, nakatanggap kami ng ulat na 3 araw nang hindi umuuwi ang inyong asawa. Pwede niyo po bang ipaliwanag? Lumunok si Jose, sinusubukang manatiling kalmado. Bigla na lang po siyang umalis, sir. Baka kailangan niya lang ng panahon para sa sarili. Nagkaroon po kami ng konting hindi pagkakaunawaan. Tinitigan siya ni Reyes at may isinulat sa kanyang kwaderno. Magsasagawa kami ng investigasyon. Inaasahan namin ang inyong kooperasyon. Pagkaalis ng pulis, naupo si Jose sa isang upuang kahoy na nanginginig ang mga kamay. Nagsimula na siyang maramdaman na lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Sa tuwing lalabas siya ng bahay, ang mga tingi ng mga residente ay parang mga karayom na tumutusok. Sa kabilang banda, lalong nag-pressure si Isabel. Sa isang maikling pagkikita, matalim siyang bumulong. Jose, nangako kang aayusin mo ang lahat. Bakit nagkakagulo ang mga tao? Ayaw kong madamay sa problema mo. Naggalit ang mga ngipin ni Jose, tensyonado ang mukha. Isinakripisyo na niya ang lahat para kay Isabel, ngunit ngayon, lalo siyang naipit. Samantala, sa isang sulok ng baryo, may isa pang balita na lalong nagpagulo sa sitwasyon. May ilang residente na nagsasabing nakakita sila ng anino ng isang babaeng may gula-gulanit na damit na naglalakad sa gilid ng kakahuyan sa gabi. Mayroon ding nagsasabing nakarinig sila ng mahinang iyak malapit sa nyugan.
May mga naniniwalang kaluluwa ito ni Elena na naghahanap ng hustisya. Mayroon namang nakakaramdam na may mali talaga. Ang hinala ay hindi na lamang tsismis. Nagsimula ng seryosohin ito ng pulisya. At lingid sa kaalaman ni Jose, ang sikretong inilibing niya sa lupa ay unti-unti nang naghahanap ng paraan upang lumabas. Sa ikalimang araw mula nang mawala si Elena, lalong tumindi ang tensyon sa baryo. Puno ng usapan ang tindahan. Imposibleng umalis si Elena ng basta-basta, sabi ng isang lalaki. Nakita ko pa ang mga tsinelas niya sa harap ng bahay. Sumagot naman ang isa pa. Tama. At kung tumakas siya, bakit nandito pa lahat ng damit niya? Lalo pang nakumbinsi ang mga residente na may itinatago si Jose. Nang hapong iyon, bumalik si Reyes kasama ang dalawa pang pulis. Seryoso ang kanyang mukha, matatag ang mga hakbang. Kumatok siya sa pinto ng bahay ni Jose. Ginoong Jose, gusto naming inspeksyonin ang inyong bahay. May ilang ulat kami mula sa mga residente tungkol sa mga kahina-hinalang bagay. Nagulat si Jose, ngunit pinilit na manatiling kalmado. Sige po, sir. Walang problema. Pumasok ang mga pulis, sinuri ang bawat sulok. Binuksan nila ang mga aparador, tiningnan ang kusina, at tinitigan ang mga siwang sa sahig na kahoy. Si Aling Nena, nakasama, ay hindi napigilang magkomento. Tingnan nyo, nandito pa lahat ng damit ni Elena. Kung totoo ngang umalis siya, imposibleng wala siyang dalang kahit isa. Mabilis na nagsulat si Reyes sa kanyang kwaderno. Huminto ang kanyang tingin sa isang tokador sa sulok ng kwarto. May isang suklay na may mga hibla pa ng mahabang buhok. May isang gula-gulanit na alampay na laging ginagamit ni Elena kapag lumalabas. Lahat ng iyon ay nagpatibay sa hinala na hindi kusang umalis si Elena. Ginoong Jose, malamig na tanong ni Reyes, kailan niyo huling nakita ang inyong asawa? Yumuko si Jose. Walang emosyon ang kanyang boses. Noong gabi bago siya umalis, nagkaroon kami ng maliit na pagtatalo. Kinaumagahan, wala na siya. At hindi niyo ito iniulat sa amin? Lumunok si Jose. Akala ko po kailangan niya lang ng panahon, sir. Madalas siyang emosyonal. Tumango si Reyes ng bahagya, kahit na halatang hindi siya naniniwala. Pagkatapos suriin ang loob ng bahay, humingi ng pahintulot ang mga pulis na tingnan ang likod bahay. Nagpanik si Jose, ngunit hindi siya makatanggi. Naglakad sila papunta sa nyugan sa likod ng bahay. Doon, bumulong ang isa sa mga residente habang nakaturo. Sir, tingnan niyo ang lupang iyon. Parang kakakalkal lang. Lumingon ang lahat. Tama nga, may isang tumpok ng lupa na iba ang kulay sa paligid. Bahagyang nakikita ang mga bakas ng piko kahit na tinabunan na ng mga tuyong dahon. Sinubukan ni Jose na tumawa. Naku, ako po yan. Nagtanim po ako ng kamoting kahoy kahapon. Kaya medyo iba ang lupa. Lumuhod si Reyes at hinawakan ang lupa. Kinapa niya ang malambot na lupa at huminga ng malalim. Tensyonado ang kanyang mukha. Susuriin namin ito ng mas malalim. Sa ngayon, wag po kayong aalis, Ginoong Jose. Maaari namin kayong tawagan sa opisina. Tumango si Jose, ngunit mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Pagkaalis ng mga pulis, pinunasan niya ang malamig na pawis. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang imahe ng tumpok ng lupa ay nagpapatakot sa kanya. Paano kung talagang hukayin ito ng mga pulis? Paano kung matagpuan ang katawan ni Elena? Samantala, sa tindahan, kumalat na ang balita tungkol sa kahina-hinalang lupa. Nagbulungan ang mga residente, puno ng hinala ang kanilang mga boses. Sigurado akong may nakalibing doon, sabi ng isa. Kung hindi si Elena, sino pa? Lalo pang nagkagulo ang maliit na baryo. Lalo pang tumalim ang mga tingin na nakatutok kay Jose. Sa bahay, balisa si Jose. Walang tigil siyang naninigarilyo. Nanginginig ang kanyang kamay. Tila naririnig pa niya ang boses ni Elena, mahinang tumatawag sa kanyang pangalan mula sa ilalim ng lupa. Pinipigilan ni Jose ang kanyang mga tainga, sinusubukang iwaksi ang imahe. Hindi, sigurado akong patay na siya, bulong niya. Ngunit habang kinukumbinsi niya ang sarili,
lalong lumalakas ang takot na bumabagabag sa kanya. Si Ritu Reyes naman ay nagsimula ng bumuo ng plano. Alam niyang hindi dapat padalos-dalos. Ang lupa ay malinaw na isang kahina-hinalang senyales. Ngunit kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kinausap niya ang isang forensic team mula sa kalapit na syudad para tumulong sa paghukay. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa maliit na istasyon ng pulis sa baryo, tinitingnan ang mga tala sa kanyang mesa. Ang pagkawala ni Elena ay hindi na lamang isang simpleng balita. Ito ay isang seryosong kaso na. Sa labas, umuulan ng mahina. Umiihip ang hangin sa nyugan, dala ang amoy ng basang lupa. Ang malambot na lupa ay tila humihinga, tila nag-iingat ng isang sikretong naghihintay na mabunyag. Hindi alam ni Jose na ang kanyang mga kasinungalingan ay lalo lang magpapalubog sa kanya. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa paghukay. Nagdatingan ang mga residente gustong masaksihan. Para sa kanila, ang lupa ay hindi lamang lupa, kundi ang sagot sa malaking tanong na yumanig sa baryo. Totoo bang umalis si Elena, o nakalibing na siya sa ilalim ng tahimik na nyugan? Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan sa nyugan. Paminsan-minsan, kumikidlat, nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan. Sa ilalim ng basang lupa, humihinga pa si Elena, kahit na mahina na. Masikip ang kanyang dibdib, halos hindi makapasok ang hangin, ngunit ang pagnanais na mabuhay ang nagpapanatili sa kanya. Ang tunog ng pala na narinig niya kanina ay nawala na. Tanging katahimikan at ang bigat ng lupa sa paligid niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, sira na ang kanyang mga kuko. Habang kinakalkal ang lupa na nakadagan sa kanya, naalala niya ang malamig na mukha ni Jose, ang malupit na mga salita nito. Hadlang ka sa akin. Kailangan ko ng bagong buhay at wala ka doon. Tumusok ang mga salitang iyon na parang punyal. Ang kanyang mga luha ay humalo sa putik na pumapasok sa kanyang mukha. Mahinang bumulong si Elena. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Gamit ang natitirang lakas, itinulak niya ang lupa sa ibabaw ng kanyang ulo. Unti-unti nakapasok ang hangin. Hirap siyang huminga, nang hihina ang kanyang katawan, ngunit ang pag-asa ang nagpapanatili sa kanya. Lumipas ang mahabang oras na parang isang pagdurusa. Hanggang sa wakas, lumabas ang isa niyang kamay sa ibabaw ng lupa. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumama sa kanyang balat, dahilan para mapahikbi siya. Dahan-dahan siyang gumapang palabas. Ang buong katawan niya ay puno ng putik, maputla ang mukha, at gusot ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Nang sa wakas ay tuluyan na siyang nakalabas, humandusay si Elena sa basang lupa. Nanginginig ang kanyang katawan, mabigat ang paghinga. Hinugasan ng malakas na ulan ang kanyang katawan, tila ang kalikasan mismo ang naglilinis sa kanya mula sa libingan. Tinitigan niya ang kalangitan na mailuhang mga mata. Buhay pa ako, bulong niya. Kailangan kong mabuhay. Pajuwang-jewang na naglakad si Elena sa nyugan. Nanginginig ang kanyang mga binti. Bawat hakbang ay parang isang pasanin. Hindi siya naglakas loob na umuwi dahil alam niyang susubukan ulit siyang alisin ni Jose. Kaya't naglakad siya papunta sa isang maliit na kakahuyan sa gilid ng baryo. Doon, natagpuan niya ang isang lumang kubo na halos gumuho na. Butas ang bubong, may mga siwang ang dingding, ngunit sapat na para masilungan mula sa ulan. Sa kubo, naupo si Elena. Hirap pa rin siyang huminga, puno ng sugat ang katawan, biyak ang mga labi, at mapula ang mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang kahinaan, may apoy sa kanyang puso. Nararamdaman pa rin niya ang lamig ng lupa na pumipiga sa kanyang dibdib, naririnig pa rin ang tunog ng pala ni Jose na nagtatabon. Lahat ng iyon ay nag-iwan ng isang sugat sa kanyang puso na mas malalim kaysa sa mga galos sa kanyang balat. Ilang araw siyang nagtago sa kubo. Umasa lamang siya sa tubig ulan para sa inumin at mga ligaw na prutas para mabuhay. Ang mga gabi ay puno ng panginginig. Ang mahinang dasal ang tanging nagpapalakas sa kanya. Sa katahimikan, nagsimula siyang bumuo ng desisyon. Hindi ako pwedeng manahimik. Kailangang lumabas ang katotohanan. Hindi pwedeng makatakas si Jose. Sa baryo, nagsimulang magbago ang direksyon ng tsismis. May nagsasabing nakakita sila ng anino ng isang babaeng may gula-gulanit na damit na naglalakad sa gilid ng kakahuyan sa gabi.
Mayroon ding nagsasabing nakarinig sila ng mahinang iyak mula sa direksyon ng Nyugan. May mga residente na naniniwalang kaluluwa ito ni Elena na naghahanap ng hustisya. Ngunit para sa iba, ito ay isang senyales na baka buhay pa si Elena. Alam ni Elena na hindi siya pwedeng magtago magpakailanman. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan. Sa kanyang isipan, isang pangalan lamang ang lumitaw, Aling Nena, ang kapitbahay na laging nagmamalasakit. Ngunit alam din niyang kung basta-basta siyang lilitaw, maaaring baliktarin ni Jose ang sitwasyon. Kailangan niyang mag-ingat. Isang gabi, nang tumila ang ulan, lakas loob na lumabas si Elena mula sa kubo. Ang gula-gulanit na damit na suot niya ay puno ng putik. Gusot ang kanyang buhok. Naglakad siya ng pajuwang-gewang sa isang maliit na daan sa gilid ng kakahuyan. Bawat anino ng ilaw mula sa mga bahay ay nagpapakabog sa kanyang dibdib, takot na may makakita at magulat kay Jose. Sa isang sulok, nakita niya ang isang pamilyar na tao. Si Aling Nena, nag-igib ng tubig sa balon. Gamit ang natitirang lakas, lumapit si Elena at bumagsak sa basang lupa. Aling Nena, tulungan niyo po ako, mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Nagulat si Aling Nena. Halos mabitawan niya ang timba. Lumapit siya, tinatakpan ang bibig ng dalawang kamay. Diyos ko, Elena! Buhay ka pa! Tumulo ang kanyang mga luha. Hinawakan niya ang maruming mukha ni Elena na puno ng putik. Walang pag-aalinlangan, tinulungan ni Aling Nena si Elena na pumasok sa kanyang maliit na bahay at isinara ang pinto. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Elena ang lahat ng may paos na boses. Kung paano siya kinaladkad ni Jose, kung paano siya inilibing ng buhay, at kung paano siya gumapang palabas mula sa lupa. Umiyak si Aling Nena habang nakikinig. Elena, kailangan nating i-report ito agad sa pulis. Sobra na to. Halos mawala na ang buhay mo. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Aling Nena ng mahigpit. Huwag po muna, Aling Nena. Hindi ako pwedeng lumitaw ng basta-basta. Tiyak na itatanggi ni Jose ang lahat. Baka pagtakpan pa siya ni Isabel. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Kailangan ko ng panahon. Tumango si Aling Nena. Kahit na nag-aalab ang kanyang puso, nangako siyang itatago ang kinaroroonan ni Elena, kahit sa sarili niyang pamilya. Tanging ang Diyos at siya lang ang nakakaalam na buhay pa ang kawawang babae. Nang gabing iyon, nakaupo si Elena sa isang sulok, suot ang malinis na damit na ibinigay ni Aling Nena. Nakatingin siya sa dilim sa labas ng bintana. Nanginginig ang kanyang mga labi, puno ng determinasyon. Babalik ako, hindi bilang biktima, kundi bilang isang buhay na saksi. Magbabayad si Jose sa lahat ng kanyang ginawa. Kinabukasan, nagulantang ang maliit na baryo sa isang bagong balita. Bumalik ang mga pulis sa bahay ni Jose. Sa pagkakataong ito, mas matigas sila. Ginoong Jose, sabi ni Reyes ng may diin, magdadala kami ng isang team para suriin ang inyong Nyugan. Kung kinakailangan, huhukayin namin ang lupang iyon. Namutla si Jose, ngunit pinilit na maging matatag. Sige po, sir. Walang anumang bagay doon. Ngunit sa kanyang puso, lalong kumakalat ang takot. Sigurado siyang nabubulok na ang katawan ni Elena sa ilalim ng lupa. Hindi niya kailanman naisip ang posibilidad na nakaligtas ang kanyang asawa. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Jose sa isang upuang kawayan sa likod bahay. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa. Patuloy na bumabagabag sa kanyang tainga ang isang mahinang boses, tila bumubulong si Elena mula sa ilalim ng lupa. Pinukpok ni Jose ang kanyang ulo. Hindi, patay ka na. Ako mismo ang naglibing sayo. Ngunit habang kinukumbinsi niya ang sarili, lalong lumalakas ang imahe. Samantala, sa maliit na bahay ni Aling Nena, sinusubukan ni Elena na magpagaling. Mahina pa ang kanyang katawan, hindi pa gumagaling ang mga sugat sa kanyang mga kamay at paa. Ngunit, lalong lumalakas ang determinasyon sa kanyang puso. Binigyan siya ni Aling Nena ng malinis na damit at mainit na pagkain. Kailangan mong maging matatag, anak. Kapag dumating ang tamang panahon, papanig sa iyo ang katotohanan. Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang kapitbahay. Salamat po, Aling Nena. Kung hindi dahil sa kabutihan niyo, baka patay na ako. Ilang gabi siyang nagtago doon.
Tanging si Aling Nena lang ang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Sa tuwing may naririnig siyang mga yabag sa labas, pinipigilan niya ang kanyang hininga, takot na baka hanapin siya ni Jose. Ngunit habang tumatagal, napagtanto niyang hindi siya pwedeng magtago magpakailanman. Kailangang lumabas ang katotohanan. Kaya isang gabi, humingi si Elena ng papel at panulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat ng isang maikling liham para kay Reyes. Sir, ako po si Elena. Buhay pa ako. Huwag po kayong maniwala kay Jose. Sinubukan niya akong ilibing ng buhay. Lalabas po ako sa tamang panahon. Tinitigan ni Aling Nena ang liham na mailuhang mga mata. Sigurado ka bang ligtas to, anak? Kung malaman ito ni Jose, maaaring manganib na naman ang buhay mo. Tinitigan siya ni Elena ng may determinasyon. Kailangang malaman niya na hindi ako mananahimik. Hindi na ako ang mahinang babae na kaya niyang ilibing ng basta-basta. Nang gabing iyon, palihim na pumunta si Aling Nena sa maliit na istasyon ng pulis sa bayan. Ibinigay niya ang liham ng direkta kay Reyes. Nang basahin ito, lumaki ang mga mata ni Reyes, nanikip ang kanyang hininga. Totoo nga, buhay pa si Elena. Nanginginig ang papel sa kanyang kamay. Nalaman niyang mas komplikado ang kaso kaysa sa inaakala. Kung buhay pa si Elena, may pagkakataon na mabuksan ang lahat. Ngunit nangangahulugan din itong maaaring mas maging mapanganib si Jose. Nagpa siya si Reyes na itago ang liham. Nagbigay lang siya ng senyales sa 2 tauhan na kanyang pinagkakatiwalaan. Bukas, mahina niyang sabi, kailangan nating maghanda ng plano. Hindi dapat muling maging biktima si Elena. Sa kabilang banda, lalong naiipit si Jose. Matapos kumalat ang balita tungkol sa paghukay, lalong tumalim ang mga tingin ng mga residente. Sa palengke, nagbubulungan ang mga tao kapag dumadaan siya. Imposibleng umalis si Elena ng basta-basta, sabi ng isang lalaki. Sigurado akong may alam si Jose. Nagkunwari si Jose na walang pakialam, ngunit umiinit ang kanyang tainga, sumisikip ang dibdib. Sa kalaliman ng gabi, muli siyang nakipagkita kay Isabel sa marangyang bahay nito. Malamig siyang tinitigan ng babae. Jose, mukha kang baliw. Tinitigan siya ni Jose na may mapupulang mata. Hindi mo naiintindihan, Isabel? Naririnig ko ang boses niya. Pakiramdam ko, nandito pa rin siya. Umatras si Isabel. Nagbago ang kanyang mukha, puno ng takot. Huwag mong sabihing nabigo ka. Umunggol si Jose. Hindi. Sigurado akong patay na siya. Pero ewan ko ba, pakiramdam ko, minamanmanan niya ako. Matagal siyang tinitigan ni Isabel at malamig na sinabi. Kung ganoon, mas mabuting huwag na akong makialam. Ayaw kong masira ang buhay ko dahil sa kabiguan mo. Hindi na hinintay ni Isabel ang sagot, iniwan niya si Jose na hirap huminga, lalong nalulunod sa kanyang paranoia. Sa istasyon ng pulis, nakaupo si Reyes, tinitingnan ang simpleng liham ni Elena na puno ng kahulugan. Umaalingaw sa kanyang isipan ang mga salita. Buhay pa ako. Huwag kayong maniwala kay Jose. Tumingin siya sa bintana. Umiihip ang hangin. Sa puso niya, nagdasal siya na sana ilumitaw na si Elena at maging saksi. Dahil sa kanyang sariling boses, maaaring mabuksan ng malawak ang katotohanan. Nang gabing iyon, sa maliit na bahay ni Aling Nena, nakaupo si Elena sa isang sulok. Nakatingin siya sa buwan mula sa bintana. Puno pa rin ng sugat ang kanyang mukha, ngunit nag-aalab sa katapangan ang kanyang tingin. Jose, mahina niyang bulong, akala mo wala na ako. Nagkakamali ka. Babalik ako at sa oras na iyon, malalaman ng buong mundo kung sino ka talaga. Ang umaga sa palengke ng baryo ay naging isang di inaasahang pagtitipon. Karaniwan, ang palengke ay maingay dahil sa mga nagtitinda at tawaran. Ngunit ng araw na iyon, may bagong ingay. Mula sa malayo, isang nagtitinda ng gulay ang sumigaw. Si Elena yon, sigaw ng isang babae habang nabibitawan ang kanyang basket ng gulay. Agad na napunta ang tingin ng lahat sa isang payat na babae na may gula-gulanit na damit na dahan-dahang naglalakad sa pagitan ng mga pwesto. Ang kanyang katawan ay puno ng putik, magulo ang buhok, ngunit matalim at matatag ang kanyang tingin. Si Elena nga.
Habang naglalakad si Elena sa pasilyo ng palengke, naging tahimik ang paligid. Ang mga taong dating tumatawad ay natigilan. Lumapit ang mga bata habang nakaturo. Tinakpan ng mga matatanda ang kanilang bibig, tila hindi makapaniwala. Naglakad si Elena ng may determinasyon. Kahit mahina ang kanyang mga binti, sa likod niya, 3 tao ang nagpipigil ng hininga, kasama si Aling Nena na mahigpit na nakahawak sa braso ni Elena. Sa gitna ng mga tao, si Jose, na bumibili ng sigarilyo, ay biglang nanigas. Nahulog mula sa kanyang mga daliri ang sigarilyong kukunin sana niya. Namutla ang kanyang mukha, tila nanigas ang kanyang dugo. Nang makita niya si Elena na nakatayo sa pagitan ng mga nagtitinda, gumuho ang kanyang mundo. Lumaki ang mga mata ni Jose, nanginginig ang mga labi. Imposible, bulong niya sa sarili. Huminto si Elena sa harap ng isang hilera ng mga upuan sa isang maliit na kainan. Tumingin siya ng diretso kay Jose. Mahina ang kanyang boses, ngunit sapat para marinig ng marami. Jose, buhay pa ako. Lahat ay napatingin. Nagbago ang kanilang mga mukha, may halong gulat at galit. Agad na nagsiksikan ang mga tao. May mga nanunumbat, may mga umiiyak. Ang palengke ay naging isang lugar ng paglilitis ng bayan. May mga residente na sumisigaw, tinatanong kung saan nagpunta si Elena. Sumagot siya ng may paos ngunit matatag na boses. Inilibing ako ng buhay sa nyugan ng sarili kong asawa. Gumapang ako palabas mula sa lupa at iniligtas ako ni Aling Nena. Ang mga salitang iyon ay nagpasiklab ng galit. Isang lalaki ang pumalo sa isang mesang kahoy at nagmura. May sumigaw na tumawag ng pulis at may yumuko, pinipigilan ang luha. Si Ritu Reyes, na nabigyan ng impormasyon, ay agad na nagtungo sa palengke kasama ang 2 tauhan. Mabilis siyang dumating, kalmado, ngunit matigas ang kanyang tingin. Tumayo siya sa pagitan ni Elena at Jose, sinusubukang pakalmahin ang mga tao. Huminahon kayo, sabi niya, lahat ng nangyari ay itatala. Yumuko siya kay Elena at hiniling na ikwento ng detalyado ang kanyang naranasan. Tumingin si Elena at nagsimulang magpaliwanag. Kahit paos ang kanyang boses, dahan-dahan niyang inilarawan ang nangyari ng gabing iyon. Kung paano siya dinala sa nyugan, kung paano tinabunan ng lupa ang kanyang katawan, at kung paano siya nagsumikap na gumapang palabas mula sa libingan. Bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay parang isang bigat na matagal nang nakatago. Nakikinig ang mga residente na mailuhang mga mata. May mga nagtakip ng mukha dahil sa pandidiri at galit kay Jose. Sinubukan ni Jose na ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi malinaw ang kanyang sinasabi. Nagsimulang magsiksikan ang mga tao, pinalibutan si Jose habang inaakusahan siya. Sa gitna ng mga batikos, biglang lumitaw si Isabel mula sa gilid ng palengke. Namumutla ang kanyang mukha, nagmamadali ang mga hakbang. Ngunit agad siyang sinubukang lumayo sa mga tao. Ang kanyang presensya ay nagdagdag ng drama. May mga tumingin ng matalim kay Isabel. May mga nakaturo, tila iniugnay ang kanyang pagkakasangkot. Nagpa siya si Reyes na kumilos. Agad na dinala si Jose para sa mas malalim na investigasyon. Dinala siya ng mga pulis sa isang maliit na sasakyan na nakaparada malapit sa palengke. Sinundan siya ng mga tao, may halong sigawan at panunumbat. Sumigaw ang isang babae na dapat ipatupad ang batas. Huwag hayaang makatakas ang salarin. Samantala, nanatiling nakatayo si Elena. Namumutla ang kanyang mukha, ngunit matatag. Nang tanungin kung handa siyang maging saksi sa istasyon ng pulis, tumango siya ng dahan-dahan. Hindi na ako tatakbo pa, matatag niyang sabi. Gusto ko ng hustisya. Nang marinig iyon, isang residente ang yumakap kay Aling Nena habang umiiyak. May isang pakiramdam ng ginhawa na lumitaw mula sa pagkakais ng baryo. Si Isabel, na kanina pa nakatayo ng tahimik, ay hinila ng isang kamag-anak sa isang sulok ng palengke. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. May mga tumingin sa kanya ng may pandidiri. May bumulong na ang kagandahan at yaman ay hindi kayang takpan ang kasalanan. Yumuko si Isabel, ngunit mabilis pa ring lumayo sa lalong umiinit na sitwasyon. Sa maliit na istasyon ng pulis sa baryo, naging maseryoso ang sitwasyon. Nakaupo si Jose sa isang upuan sa interogasyon. Mahigpit na hawak ng mga pulis ang kanyang mga kamay. Namumutla ang kanyang mukha,
puno ng takot ang mga mata. Hindi na siya sumisigaw tulad ng dati. Lahat ay naaayon na sa proseso. Kinuha ni Enrique Reyes ang pahayag ni na Elena at Aling Nena, itinatala ang bawat detalye. Ito ang simula ng isang investigasyon na hindi na maaaring bawiin. Sa labas ng istasyon, nagtipon ang mga residente, nagbubulungan tungkol sa sinapit ni Elena. May mga nagdala ng pagkain para sa kanya. Gusto nilang ipakita ang kanilang suporta. Isang bata, na dating takot, ay lumapit at nagbigay ng isang maliit na bulaklak. Ngumiti si Elena ng bahagya, tinanggap ang maliit na regalo. Ang ngiting iyon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng babaeng nagdusa ng tahimik. Nang araw na iyon, ang bagay na matagal ang nakalibing sa lupa ay nagsimulang lumitaw. Hindi lamang ang katotohanan tungkol sa sinapit ni Elena, kundi pati na rin ang pagkakaisa na matagal nang nakatago sa pagitan ng mga residente. Sabay-sabay silang tumayo bilang mga saksi, hinihiling na hindi basta-basta palalampasin ang kasamaan. Dumating na ang araw ng paglilitis. Ang korte sa syudad ay puno ng tao mula pa umaga. Nagdatingan ang mga taga-baryo. Ang iba ay gustong personal na masaksihan, ang iba naman ay nakatayo lang sa labas habang nagdarasal. Ang mga pangalan ni na Jose at Isabel ay naging usap-usapan, sinasabing sila ang utak ng pinakamadilim na trahedya sa kasaysayan ng baryo. Sa loob ng korte, tensyonado ang sitwasyon. Nakaupo si Jose sa upuan ng akusado. Gusot ang kanyang mukha, magulo ang buhok. Mapula ang mga mata, puno ng galit. Sa tabi niya, nakaupo si Isabel na may simpleng damit, malayo sa kanyang dating marangyang itsura. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang dulo ng kanyang palda. Namumutla ang mukha, puno ng pagkabalisa ang mga mata. Nang bumukas ang pinto ng korte, lahat ng mata ay napunta sa isang tao. Pumasok si Elena nang may pag-iingat, kasama si Aling Nena at 2 pulis. Biglang tumahimik ang silid. Marami ang nag-akalang wala na siya. Ngunit ngayon, nakikita nila siyang nakatayo ng matatag. Kahit na mukha pa ring mahina ang kanyang katawan, puno ng katapangan ang kanyang tingin. Isang matandang hukom ang nagbukas ng paglilitis ng may malakas na boses. Ang kaso ngayong araw ay isang pagtatangkang pagpatay na isinagawa ng akusadong si Jose laban sa kanyang asawang si Elena, na maihinalang pagkakasangkot ni Isabel bilang nag-utos. Ang pangunahing saksi, si Elena, ay inanyayahang lumapit. Lumapit si Elena, naupo sa upuan ng saksi. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit hindi nagbabago ang kanyang tingin. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita ng may paos ngunit malinaw na boses. Nang gabing iyon, umuwi si Jose na nakasimangot. Nag-away kami dahil alam kong may relasyon siya kay Isabel. Nang tumanggi akong payagan siyang mag-asawa ulit, sinakal niya ako, kinalagkad sa nyugan at naghukay ng lupa. Ibinato niya ang aking katawan sa butas. Narinig ko ang tunog ng lupa na nagtatabon sa akin. Inilibing ako ng buhay ng sarili kong asawa. Nagkagulo ang silid. May mga nagtakip ng bibig, may mga nagbulungan. 3 beses na pinukpok ng hukom ang kanyang martilyo para pakalmahin ang sitwasyon. Nagpatuloy si Elena ng mailalong determinasyon. Buhay pa ako dahil binigyan ako ng Diyos ng lakas para gumapang palabas mula sa lupa. Iniligtas ako ni Aling Nena. Mula noon, nagtago ako hanggang sa wakas ay nakatayo ako rito ngayon. Tumingin ang hukom kay Jose. Totoo ba iyon? Biglang tumayo si Jose. Malakas ang kanyang boses, puno ng emosyon. Kasungalingan. Paninira. Nakipagsabuatan siya sa pulis at mga taga-baryo para ipahamak ako. Siya ang sumira sa buhay ko. Muling pinukpok ng hukom ang martilyo. Akusado, huminahon ka. Ngunit hindi tumigil si Jose. Tinuro niya si Elena na may galit sa mga mata. Kung hindi dahil sa kanya, masaya na sana akong kasama si Isabel. Hindi ko pinagsisisihan na inilibing ko siya. Dapat talaga siyang namatay. Sumabog ang sitwasyon. Sumigaw ang mga residente sa galit. May mga tumayo mula sa kanilang upuan. Agad na pinigilan ng mga pulis ang mga tao. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata, tinitiis ang sakit sa narinig. Ngunit nanatili siyang matatag. Ngayon, si Isabel naman ang tinawag para magbigay ng testimonya. Nanginginig ang kanyang boses, sinubukan niyang itanggi.
Lahat iyon ay ideya ni Jose. Wala akong alam. Tinitigan siya ng hukom ng matalim. Ngunit agad na nagsalita si Elena. Sinungaling ka, Isabel. Kapatid kita sa ama. Mula pagkabata, galit ka sa akin, pakiramdam mo inagaw ko ang pagmamahal ng ama natin. At nang pumanaw si ama, ang galit mo ay naging paghihiganti. Ikaw ang nanligaw kay Jose, nangako ng kayamanan kung mawawala ako. Muling nagkagulo ang silid. Pinukpok ulit ng hukom ang martilyo. Akusado, ano nang masasabi mo? Naggalit ang mga ngipin ni Isabel. Nangingilid ang luha. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang postura. Ngunit halatang na-corner na siya. Hindi totoo yan. Malapit nga kami ni Jose, pero hindi ko siya inutusan na pumatay. Lahat ay gawa niya. Ngunit biglang tumawa si Jose. Sinungaling. Ikaw ang nang-akit sa akin. Sinabi mong kapag wala na si Elena, pwede na tayong magpakasal at yumaman. Ginamit mo ako, tapos ngayon nagkukunwari kang walang alam. Natigilan ang lahat sa sinabing iyon. Pati ang hukom ay huminto sa pagpukpok ng martilyo. Ang direktang testimonya mula kay Jose ay naging isang patibong, hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin kay Isabel. Agad na itinala ito ng piskal. May manipis na ngiti sa kanyang mukha. Ito ang kanyang hinihintay. Isang pag-amin na magpapatibay sa kaso. Matigas na sinabi ng hukom. Ipinagpapaliban ang paglilitis ng 1 linggo para sa mas malalim na pagsusuri ng mga ebidensya at karagdagang saksi. Mananatiling nakakulong ang 2 akusado. 3 beses na pinukpok ang martilyo, tinatapos ang paglilitis sa araw na iyon. Tinitigan ni Elena sina Jose at Isabel bago lumabas. Nangingilid ang kanyang luha, masakit ang puso, ngunit may ginhawa. Alam niyang mahaba pa ang daan tungo sa hustisya, ngunit nagsisimula nang lumabas ang katotohanan. Sa labas, malakas ang ihip ng hangin, tila ang kalikasan mismo ang sumasaksi na ang madilim na sikretong matagal nang nakalibing ay unti-unti nang nabubunyag. Dumating na ang araw ng hatol. Ang korte sa Albay ay siksikan mula pa umaga. Ang mga taga-baryo, mga mamamahayag, at mga aktivista ay dumating para masaksihan ang katapusan ng kasong yumanig sa kanila. Lahat ay naghihintay sa hatol ng hukom kina Jose at Isabel. Sa upuan ng akusado, gusot ang itsura ni Jose, may balbas na, at namumugto ang mga mata, ngunit may galit pa rin. Sa tabi niya, nakaupo si Isabel na namumutla, ang kumalat na eyeliner ay nagdagdag sa kanyang kahinaan. Nakatiklop ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan, sinusubukang pigilan ang panginginig. Sa upuan ng saksi, kalmadong nakaupo si Elena. May sugat pa rin sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang tingin ay puno ng katatagan. Sa tabi niya, mahigpit na hawak ni Aling Dena ang kanyang kamay, nagbibigay lakas. Nakatayo si Hiti. Reyes sa hanay ng mga pulis, nagmamasid. Nang pumasok ang hukom, lahat ay tumayo. 3 beses na pinukpok ang martilyo, hudyat ng pagsisimula ng paglilitis. Lumapit ang piskal, malinaw na ipinakita ang mga ebidensya, ang resulta ng medical exam, ang damit na natagpuan sa lugar ng pinaglibingan, at ang isang voice recording mula sa cellphone ni Jose. Sa recording, malinaw na maririnig ang kanyang boses na nagsasabing, kapag namatay si Elena, malaya na ako. Pwede ko nang pakasalan si Isabel at magbabago na ang buhay ko. Nagulat ang silid. Yumuko si Jose, namumula ang mukha. Tinakpan ni Isabel ang kanyang mukha ng 2 kamay. Tumulo ang kanyang mga luha. Tinapos ng piskal ang kanyang presentasyon nang may matatag na hiling. Batay sa mga ebidensya at testimonya, hinihiling namin na patawan si Jose ng habang buhay na pagkakakulong at si Isabel ng 15 taong pagkakakulong, bilang kasabwat sa plano. Tumingin ang hukom sa 2 akusado. May gusto ba kayong sabihin bilang huling depensa? Tumayo si Jose, malakas ang boses, puno ng emosyon. Lahat ng ito ay dahil sa kanya, sabi niya habang tinuturo si Isabel. Kung hindi dahil sa mga walang kwentang pangako niya, hindi ako magkakaganito. Pero galit din ako kay Elena. Pinaparamdam niya sa akin na maliit ako, na wala akong kwenta. Hindi ko pinagsisisihan na sinubukan ko siyang ilibing. Sumabog ang galit sa silid. Sumigaw ang mga residente. Kinailangang pakalmahin sila ng mga pulis. Si Isabel naman,
Tumayo siya, nanginginig ang boses. Gusto ko lang ng mas magandang buhay. Mula pagkabata, laging talo ako kay Elena. Laging mas mahal siya ng ama ko. Nang dumating si Jose, nakita ko ang isang pagkakataon. Naging tanga ako dahil sinunod ko ang aking nais, pero hindi ko siya inutusan na ilibing si Elena ng buhay. Muling nagkagulo ang silid sa kanyang mga salita. Nakikinig si Elena na blanko ang mukha. Sa puso niya, may isang lumang sugat na muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang galit. Tanging pagod na lamang ang natitira. Huminga ng malalim ang hukom at binasa ang hatol. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya, testimonya, at pag-amin ng mga akusado, hinahatulan ng korte si Jose ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagtatangkang pagpatay na may masusing pagpaplano. Samantalang si Isabel ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong dahil sa pakikipagsabuatan sa krimen. 3 beses na pinukpok ang martilyo. Nag-ingay ang silid. Sumigaw ang mga residente sa ginhawa. May mga umiyak, may mga nagdasal. Nagpumigla si Jose. Sumisigaw na wala siyang kasalanan na maghihiganti siya. Agad siyang hinila ng mga pulis palabas. Humikbi si Isabel, nanlambot ang katawan habang inilalabas. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nawala. Ang sugat sa kanyang puso ay maaaring hindi na tuluyang mawala, ngunit kahit papaano, naipatupad na ang hustisya. Sa labas ng korte, maliwanag ang sikat ng araw. Nakatayo si Elena sa hagdanan, pinalilibutan ni na Aling Nena at Defe Reyes. Lumapit ang mga mamamahayag. Nakatutok sa kanya ang mga kamera. Isang reporter ang nagtanong, ano po ang gusto niyong sabihin matapos ang hatol na ito, Ginang Elena? Tumingin si Elena ng diretso sa kamera. Malambing ang kanyang boses, ngunit puno ng kahulugan. Gusto ko lang sabihin, huwag nating maliitin ang isang tapat na asawa. Ang mga sugat sa katawan ay naghihilom, ngunit ang sugat sa pusong pinagtaksilan ay mas malalim. Sana'y maging aral ang kasong ito upang wala ng babaeng kailangang danasin ang pinagdaanan ko. Natigilan ng marami sa kanyang mga salita. Nakuha ng kamera ang sandaling iyon, kung saan ang isang babaeng dating inilibing ng buhay ay ngayon nakatayo ng matatag, isang simbolo ng lakas. Ngumiti si Ehiki Reyes, habang mahigpit na niyakap ni Aling Nena si Elena. Nanalo ka na, anak. Nanalo ka na. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ngumiti si Elena ng totoo. Tumingin siya sa asul na kalangitan, sigurado na ang kanyang hinaharap, kahit puno ng sugat, ay ngayon bukas na may bagong liwanag ng pag-asa.